Please remain standing for today's scripture. The scripture is from the book of 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Please be seated. Let us now listen to the message of Reverend Prudencio Ferrer. Hello, morning po. Wait lang po. Wait lang po. Ayan, so good morning po sa ating lahat. Tama ang dinais na And so, good morning sa atin lahat. Good morning. So, praise the Lord. Ayan, so napaganda ng morning natin. And I hope na lahat tayo ay masaya this morning. So yung topic natin, inihanda ko po ito, hindi ko masyadong nalaman yung inyong tema within this week. Kaya, pero ang alam ko, it's all about yung manifestation ng mga talents and mga gift. So, kahit ng message I got, gives each of us uniquely. May kanya-kanya tayong kakayahan. Iba't iba. Pero ito ay unique. Ganyan po magbigay si Lord sa ng kakayahan natin, yung mga abilidad, yung mga gift. At ang bawat isa sa atin ay may gift. Pero magkakaiba po ang gift na yan. So, mayroon tayong tinatawag na God-given talents. Ito ay pusong binibigay ng Panginoon sa atin. Pero dapat mag-discover natin ito. Dapat malaman natin, ano kaya yung gift? Ano kaya yung talents ko? No? May mga gift tayo, pero hindi pa natin ito nadi-discover. Mayroong mga bagay na binigay sa atin ng God, mga abilidad natin, at mga skills natin na kaya natin gawin na wala sa iba. Ito ay mga skills ng bawat isa na bilang regalo mula sa ating Diyos.
Ngayon, yung mga unique abilities natin at mga gift natin ay hindi lamang para sa atin. Binigay ni God, binigay ng Diyos ang mga gift na ito, ang mga skills na ito, ang mga ability na ito, hindi lamang para sa atin, kundi para sa iba. So, mayroong purpose ang God kung bakit mayroon yan. Huwag natin ipagkait. Pero ano sinasabi ko nga po, dapat mag-discover natin ano ba yung ability natin na maaaring makinabang ang iba. Ano ba yung mga gift natin? Ano ba yung mga kakayahan natin na makapag-benefit doon sa mga kapwa natin estudyante o kapwa natin mga bata. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa si Joseph. Yan. Si Joseph, anak ni Jacob. Yan, siguro, yung Joseph the Dreamer, kung narinig na natin yun. No? He's known for his ability to interpret dreams. Mayroon siyang kakayahan na makapagpaliwanag kung ano ang inyong panaginip. Halimbawa, nananaginip ka kagabi na ikaw ay lumilipad. Anong interpretation nun? Wala. Hindi natin alam. Di ba? Pero si Joseph, alam niya kung anong interpretation ng lumilipad. Karanasan nila ba yung parang lumilipad ka? Ayon sa karanasan ko, kapag nanaginip ka ng parang lumilipad ka, magkakaroon ka daw ng posisyon na mataas. Hawak ka daw sa posisyon na mataas. Pero huwag mong paniwalaan na natin. Sinabi ko lang na naranasan ko yan. So, si Joseph kakaiba. Meron siyang abilidad na makapag-interpret ng dreams. At alam niyo po ba, nagbinipisyo yun sa kanya. At hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang pamilya. Yung kanyang ability na yun na mag-interpret ng dreams, na-interpret niya yung panaginip ng parao. At ito ang naging dahilan para i-appoint siya bilang isang gobernador ng Egypt. Kita niyo yung kanyang talent, yung kanyang gift, no? Kaya yung siyang gift na makapag-interpret ng panaginip na naginip yung hari ng Egypt, which is si Pharaoh. At alam nyo, inapoint siya dahil sa kanyang kakayahan na yun, dahil sa gift na yun, inapoint siya bilang isang gobernador. Mayroon din kayong gift, hindi nyo lang na-discover ang kalaluan. Si David, yan, sino nakakakilala? Sino naririnig na natin si David? Ano? Si David, isang harpist. Ano ba yung harp? Oo, yung nag-play ng harp. Isa siyang singer. Isa siyang poet. Composer. Yan ang mga talents niya. No? Kung si Joseph, mayroon siyang gift, mayroon talents naman si David, nagkaniwala kayo, binigay ng Diyos. Yung gift ni David, o yung talents ni David, na magaling siyang mag-play ng mga instrument, o instruments, na marunong siyang kumanta. Sino marunong kumanta? Sino kumakanta? Ayan. I-discover niyo, baka marunong kayo kumanta, mapapilan kayo sa, mapapilan kayo, baka marunong kayo kumanta, o kaya marunong kayo magsulat ng mga poem. Malaking bagay po yan. At alam mo si David, dahil sa pamamagitan ng kanyang marunong mag-harp, marunong mag-instrument, marunong kumanta, kapag yung hari, si Saul, yung nasa harapan niya, si Saul, unang hari ng Israel at pinili ng mga tao, inaanihan ng masamang spirito, yung bad spirit, pumupunta dun sa hari. Every time na magtugtog si David ng harp, ay tumatakbo yung masamang spirito, nawawala yung stress o distress ni Saul. So may pakinabang, di ba? Mayroong benefits. Yung gift
pag ano ng heart ay umaan sumasamang espiritu sa isang tao tulad ni Alan Saul. At hindi lang yun, na naririnig siya. Kaya pag kumakanta kayo at may problema, at pag may problema sa teacher, kumanta kayo. Akala maganda. Ayun. Magandang pag-alis ng stress. Ang pagkanta. Umawin kayo ng mga papuri. Umawin para ng mga kinakanta ninyo. Umawin kayo ng mga papuri sa Panginoon. Si Daniel. O si Daniel. Mayroon din siyang ability na mag-interpret ng vision. Mga pakitain. Hindi lang basta panaginip. May mga tao nakakakita kasi ng mga pakitain. Ang pakitain ay iba sa panaginip. Si Daniel ay mayroon siyang kakayahan. Binigyan siya ng Diyos ng isang abilidad, kakayahan, o gift na makapag-interpret, makapagbigay kahulugan ng vision ng pagkain at saka dreams. Yan si Daniel. Naririnig na natin si Daniel. At alam niyo po ba, sa pamamagitan ng gift na yon, sa pamamagitan ng ng abilidad na yon, naging ginawa siya ng chief official, ruler, doon sa province of Babylon. Kasi nandoon sila, mayroon siya mga kasama, no? Naalipin sila doon. Pero dahil sa kaya niya makapag-interpret ang mga pangitahin at palaginip, binigyan siya ng mataas na posisyon. Kaya yung mga magagaling umawit dito, ipakita niyo yung awit ko. Malay nyo, baka dapat yung panahon, bigyan kayo ng posisyon. Anong klaseng posisyon? O bakit kayo na yung mag-lead ng present posisyon? Ay kaya, mawawa na naman ng ano si Ma'am. Wag, si Ma'am natin. Kaya, may mga talents kayo, discover ninyo. Tingnan ninyo si Daniel. Tingnan ninyo si Joseph. Tingnan ninyo si David. Lalo mas maganda yung gift ni Solomon. Sino nakakakilala kay Solomon? Marami nakakakilala sa inyo kay Solomon. Diba? Anak ni David. Naging hari ng Israel. Mayroon siyang gift. Anong gift na yun? Wisdom. Yan ang pinaka-the best na gift. Hilingin ninyo kay God. Katulad ni Haring David, si Solomon ay marunong din siyang sumulat. Marunong din siyang tumula. Hindi lang sumulat ng kanta, sumulat din ng tula. Pero ginawa ng tula, ginawa ng kanta. Solomon. Pero ang pinaka-the best dito ay ang wisdom. Bakit? Bakit the best ng wisdom? Kasi, sa pamamagitan ng wisdom na ito, maganda ang kanyang mga desisyon. Nakakapag-desisyon siya, nakakapag-isip siya ng tama para sa pakinabang ng iba. Yan ang gift, diba? Napakaganda. Yung wisdom na ito ay napakaraming benepisyo. Especially yung guidance sa mga praktikal na pangyayari. Discernment. Pagkakaalam ng tama at mali. Kaya napakaganda, hilingin natin kay God na bigyan tayo ng gift. Anong gift na yun? Wisdom. Para sa akin, ang pinaka-the best na gift na ibibigay sa atin bilang mga estudyante, bilang mga nangaral. Wisdom. Bakit? Para malaman natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Binigyan tayo ni God ng mga skills, gift, talents, upang gamitin ito para sa kaluwalhatian at plano ng Diyos. Huwag natin ipagmayabang yung mga gift natin. Huwag natin ipagmayabang yung mga skills natin, yung mga talents natin. Kasi binigay ng Diyos yan para purpose. Para tumulong sa iba. At hindi
higit sa lahat para sa kanyang kalawalatian. So, lalagay natin ng Diyos sa ating mga gift, sa ating mga talents. Nawawaluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng mga gift, sa pamamagitan ng mga talents. Ang Diyos ang itaas natin. Hanapin ninyo yung gift na yan, yung talent na yan, nasa inyo yun. Nasa inyo na. Pasalamatan ninyo si God sa mga gift na ito. Manalangin at hilingin kung papaano natin maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng mga talent na ito. Ask God how you can glorify Him with your talents, your abilities, your skills, at practice your passion. Lagi natin practice ito. Lagi natin i-exercise ang mga talents na ito para sa benepisyo ng karamihan. So, good morning po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ilagay niyo natin. Thank you, Pastor Cruz. I would like to call Teacher Raquel. Okay, good morning everybody. And good morning to my fellow teacher. Good morning to everybody, children. Our brave candidates who have stepped up to serve our school. Today is a momentous day as we reveal the leaders who will guide our student body for the upcoming school year. The campaign period has been filled with exciting speeches, innovative platforms, and a deep sense of responsibility. We thank all the candidates for their dedication and encouragement. So let's give a round of applause to the teachers and students who serve on the election committee, ensuring a fair and transparent process. And we also thank every single one who cast your vote. Kayo yun, exercising your right to choose your leaders. Are you ready? Show me nga if you are ready. And now for the moment we've all been waiting for, let's start with our grade level representative, the voices of their respective classes. The representative for grade 5 is no other than... Let's wait the computer to be open. A round of applause for our grade 5 representative. We have Gabriel Orlando. Come forward, Gabriel, as we are... yung nga pala, grade 5 pala yun. Kaya in-announce ko na, kasi wala na siya. Nagpalusot si teacher. Okay, we will announce na po for the representative for grade 6. Please come forward. Alexander! Okay. May I see if you're ready, guys, for the announcement of other position? Ay, may nakatayo. Ay, may nasyadyantanan. Nabawasan naman tayo ng 2 sections. Maingay pa rin tayo, guys. Tandaan natin, we are
let's show respect to God. Tingnan mo nga, if you really show respect to God, to our Lord and Savior, are you ready for the next position? Yes, teacher again. Now let's move on to executive officers who will lead the Supreme Pupil Government. Let's start with the Peace Officer. Aliyah Kalimasan. Yay! Let's move forward. And we have the Public Information Officer or the PIO. Samantha Chloe Velasco. Congratulations. Now for our auditor. We have Jacob Christian Suriao. Please come forward. Wala rin, dahil grade 5 sila. And then we have the treasurer of our school year, 2024-2025. 2025-2026. We have Yuhana Reyes. Please come forward. Congratulations. And now let's move to our secretary. Sexy ba to? Sexy. We have Solen Gabriel. Come forward. And we have our vice presidents. Vice presidents. Okay, we have a tie. Okay, we did not break the tie because we don't like that we're going to change the number of your votes. So wala tayong magagawa dahil tayo sila. May we call on our Vice Presidents, Elijah Del Salso and Jana Elsigne. Come forward. So grade 5 parehas mo yan. Okay? So wala pa sila dito. They are watching. Kaya mag-bless din po sila because they are watching. Okay? Oy, umili na naman. Ganun ba talaga tayo? Saglit lang tayo mag-respect kay God. Pag nakikita siya yung siguro nag-iiyak yun. Bakit? Kasi saglit lang kayo mag-respect sa kanyang tahanan. Okay? Ready na? Sit erect. So finally, the leader who will stand at the helm of our Supreme Pupil Government, guiding the student body with vision and integrity. Our president for this year is Mary Martha Maruleta. Wait, sorry. It's Yuri. Sorry for the wrong announcement. So sorry. It's Yuri Adakon. Wait, teacher Nani will show the numbers of votes later. Okay? Kasi Yuri talaga. Sorry. Kasi siya po yung nakita ko muna sa list. Okay? It's Yuri Adakon. Okay, let's give a huge round of applause to all the newly elected SPB officers. We look forward to their leadership and the positive changes they will bring to our school. And we encourage everyone to support them in their endeavors. Children, they cannot do their jobs or responsibility if we are not going to help them, right? So let's help them. So we invite our advisors and syempre mga nanalo together on the stage or on the pulpit for the photo, sabi ni Alex, photosynthesis daw, okay? For our documentation, okay? Congratulations to everyone.